Everyone, this is Kiki Vlogs, a Filipino actor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad gawa natin ito ng reaction video ang Kim Chiu versus Sister Ate Lakam. Okay, wala naman ako sa posisyon na para magsalita dito, pero I will just use my platform para i-voice out din yung aking sentimento, ang aking reaction, or aking gustong ipahayag dito sa aking channel about dito sa sister or sa mga choose sister feud, should I say. So basically, kakapasok lang ng balita. I know, yes, I know, hindi kayo sanay na may mga ganitong klaseng content ako talaga na ginagawa ng reaction video, but I want to give my 2 cents here, and baka naman kahit papano maka-influence tayo and ma-realize din ng mga ibang tao na makakapanood dito about sa chismis na ito. Actually, hindi sa chismis because this is a fact. So basically, si Kim Chiu is nag-file ng case against kay Ate Lakam, and it's really sad for me. Okay, nakakasadan lang kasi we all know from the fact that Kim Chiu is very mabait. Diba? We all know na love niya si Ate Lakam. We all know na magkapatid talaga sila and blood is thicker than water, and kahit papano, hindi lang talaga kahit papano malaking ano din malaking tulong din actually si Ate Lakam sa pag-assist kay Kim, lalong-lalo na yung nagsisimula pa lang siya. And Ate Lakam talaga, if I'm not mistaken, is nag-stand as a mother and father, should I say, or guardian talaga ni Kim Chiu. But then again, it is what it is. So babasahin muna natin dito ang pinost ng Cinema Bravo that just in Asia's multimedia idol Kim Chiu has formally filed a qualified theft. Okay, a qualified theft against her sister Lakam Bini Chiu after discovering serious financial discrepancy in their business venture. So this morning, Kim Chiu, accompanied by her lawyer from Lip Low, Lilagan Espinosa and Presto Legal and Technical Consultancy, submitted the complaint at the Justice Cecilia Munoz Palma Hall, Department of Justice Building in Quezon City. And her official statement, Kim explained that she took legal action after substantial amounts connected to my business assets were found missing. Her legal counsel shared that there were several attempts and meetings to resolve the issue internally before proceeding the case. Gusto din naman talaga nilang ayusin. But then again, no one is above the law. Right? No one is above the law. So, ang 2 cents ko lang dito, total, this is a private matters. Sa mga kakimpaw natin, alam din naman natin, oo, na may disappointment and everything. Si Kim Chiu nga na-disappoint na kapatid niya. Tayo pa kaya ng mga fans yun na nagmamahal kay Kim Chiu. Siyempre, di ba, naniniwala talaga ako sa kasabihan na parang pagalit ang isang pag may kaaway ang isang kaibigan mo, yung kaibigan, for example, ako may kaaway ako, tapos yung may kaaway ako, yung kaibigan ko, mas galit pa yan sa kaaway ko kaysa sa akin. Kahit maging okay na kami ng kaaway ko, yung kaibigan ko, hindi pa yung makamove on. Kasi nagawa sa akin may nagawa sa akin hindi maganda. So basically, ang takes ko lang dito, total magpapasko na din naman, irigalo na lang natin yan kay Kim and Ate Lakam, ang kanilang issue. Huwag na tayong dumagdag pa, huwag na tayong mag-comment pa, huwag na tayong, bad comments Kung yung tipong alam mo yung nasasaktan din yan si Kim kahit sabihin natin kampi tayo sa kanila or may sasabihin tayo kay Kim na parang, what do you call that, words of wisdom, pero may patama kay Ate Lakam. Masakit din yan sa kanya kasi syempre magkapatid yan sila But what I'm trying to say is sana tayo mga kakimpaw, yung mga solid kimpaw kasi may mga kimpaw-kimpawan lang 'di ba? May kimpaw-kimpawan lang na pag may lumabas na ayuda sa kimpaw, diyan lang sila nagiging kimpaw. Pero pag wala namang ayuda, hindi naman sila kimpaw. 'Di ba? You know what I mean? What I'm trying to say is we just something like respect yung kung ano man sa kanila. Ako nagsalita ako dito, wow, sino ka KJ? Siyempre gagamitin din natin yung platform natin sa maganda, di ba? Irigalo na lang natin sa kanila yan, and wala na, baka kasi ma-enlighten din kayo sa aking mga words of wisdom na para bang wala din naman, kung wala naman tayo magandang sasabihin, tahimik na lang talaga tayo. Pero nasabi kasi dito na nag-post kasi sa official, si Kim nag-post siya sa kanyang official Facebook. So, titingnan natin yung official Facebook ni Kim kung may pinost talaga siya dito. Tingnan natin. Wala Ito lang yung atake nila 'di ba?
Ito lang yun. Si Vincent. Si Vincent. Wait lang, sorry. Wait lang, asan yung official statement? Wala namang official statement. Wala namang official statement si Kim na linabas. Para baka sa Instagram, I don't know. Baka sa Instagram niya linabas. Wala namang official statement si Kim na linabas dito sa mga posting niya. Wala naman. So, pupunta tayo sa Star Magic. Yung Star Magic kasi ang may post eh. Tingnan natin yung post ng Star Magic. Wala lang, kung wala na din naman tayong, ay, bakit ganun? Kung wala din naman talaga tayong magandang sasabihin, tumahimik na lang tayo, di ba? Regalo na lang natin yan sa kanila. Kasi mabigat din yan sa kanila eh. Tingnan natin, ayan, Diyos ko, parang hindi ko akalain na aabot dito. Hindi ko akalain na parang magpa-file pala talaga ng kaso. Pero kasi ang sabi nga, nag-reach out na din naman talaga si Kim Chiu, nag-reach out si Kim Chiu ng ilang beses para maiayos to ang matter na to privately, pero wala pa din, hindi pa din na what do you call this, hindi pa din na aayos, wala na tayong magagawa. Wala akong makitang Facebook page ni Kim, hahanapin ko muna ha. Kim Chiu. Wala walang post si Kim about doon. Kasi pero nakalagay sa caption na gano'n. Anyway, so, hindi natin akalain na aabot dito. Diba? Parang nakakalungkot lang. Siyempre, pero no one is above the law talaga. Wait lang. Asia's multimedia idol together with her lawyers, legal technical consultancy has formally filed a case against Lakambini Chiu at the Justice. Nakakalungkot lang. Isa din sila sa rason. Ayan, di ba? Yan yung sinasabi ko. Hindi ko i-filter yan. Hindi ko tatakpan yan. Kung sino nag-comment yan. Yung mga sinasabi ko na, pag wala namang alam talaga. And, what it is, tama. Actually, totoo na din naman to. Pero kung tama na, wag na nating dagdagan pa or sirain pa si Ate Lakam kasi sira na nga siya. Well, ang pera talaga is, no? Mata talaga ng demonyo yan. Di ba? Ang dami talagang nasisilaw dyan. Alam kong hindi kayo sanay sa ganitong klaseng reaction video, pero kailangan ko lang din talaga mag-spread ng something like, baka kasi somehow may matouch din tayo na soul. No, ang chismis. Bakit mo kinoment? Chismis. Ang chismis 100 million. Hindi ka pala sure ang chismis mo daw nawawala. Tapos kinoment mo pa. Charis! Diba? Sikat ka na yan. Nanggigigil ako. Charis! Nanggigigil ako. Ang sakit sa part ni Kim yan, pero yan lang din ang way niya para matigil. Ito maganda tong comment na to, like natin to. Totoo din naman talaga. Well, it is what it is. Nakakalungkot lang. Pagpapasko pa naman. Pero no one is above the law kasi talaga. And kailangan din talaga yung tipong alam mo yung nag-reach out na din naman si Kim. Ate Lakam, sana maayos ninyo and Kim. Somehow, I love Ate Lakam din kasi kitang-kita din kung paano niya inassist si Kim and everything. So, this is Kinky Pop Vlogs and see you on my next vlog. Bye!